Crush niya ako. Crush mo siya. Hindi naman po. Would you say na yung PBB house, dun kayo talaga na-develop? Bakit ako? Ikaw una sumagot kanina. Oo, ikaw naman. Alternate. Ganda-gandahan. Like, TikTok lang. Humingi ka ng permiso sa nanay bago manligaw. Ay, sabihin ko po. Hello? Wow, si Tom Cruise! Si Tom, si Jerry. Ang Almost Us. Ang tanong, us ba talaga sila in real life? JM and Fiang. Ito tanong ko lang sa inyo. What was it like, Fiang? How did you and JM become close? Paano ba? Sabi mo, maingay ka. Yeah, Tita Karen, maingay ako eh. And then, nung pagpasok ko sa loob ng bahay, siya yung bukod tangi na sobrang tahimik. So, umandar yung curiosity ko sa kanya. Tapos, every time na sobrang tahimik niya, lagi ko siyang ginugulo talaga. And kahit nagbabasa nun siya ng libro, kukunin ko yung libro niya, tapos babasa ako, tapos babalik ko sa kanya, wala. Guguluhin ko lang talaga siya. And sa loob po ng bahay na almost 3 months kami po yung lagi magkasama. So, doon po talaga kami naging close sa loob po talaga ng bahay. Again. Hindi, so ang tanong ko ito pareho tayong babae. May crush ka ba sa kanya? No? Kasi sa dami ng pwede mong guluhin, ba't siya? Wala po. Wala po. Okay. Wala po. Kasi parang sa lahat po ng tao sa PBB, lahat maingay. As in, super lahat energetic. Siya lang po talaga yung bukod tangi na tahimik. Pero wala man lang bang cute to Meron pong ganon. Meron pong ganon. Nung time na may task kami na basketball and volleyball, sabi ko, gwapo na to Ay, God, ang haba ng buhok mo, JM. Rock and roll. Natutungtungan ko na. Sasabi mo, gwapo nito Pero hanggang doon lang po yun. Sabi ko, gwapo pala nito. Hindi ko po kasi siya na-appreciate everyday. So, may ganun po akong thoughts. Pero shinare ko naman po sa kanya. Kinuwento mo kanina, maingay siya. 'Di ba? Lagi ka ginugulo. Pero ano talaga na feel mo nun? Crush niya ako. Crush mo siya. Hindi naman po. Kasi noong una, bilang tahimik na tao, nakakainis po yung ganun, yung manggugulo, ganun. And then, habang tumatagal, parang alam niyo yung parang pag wala siya, asan kaya yung gugulo ng pagbabasa ko yung Na-miss ganun? mo bigla. Parang may hahanapin to, yung ganun. So when did you start to feel na you were looking for her na? Kailan mo naramdaman na hinahanap mo na si Fiang? Yung totoo yung company niya, yung presence niya. Yung may task po kasi sa PBB noon na magkaiwala yung adults, yung teens. So doon ko parang tahimik pala ng buhay natin. Na-miss ko yung tahimik pero iba yung pag may ingay niya, yung gano'n. Pero both of you really developed something special. Would you say na yung PBB house, dun kayo talaga na-develop? Bakit ako? Ikaw una sumagot kanina. Oo, ikaw naman. Alternate. After po. Siguro, After, paglabas po. Mas, dun po mas lumalim. Mas nakilala namin isa't isa. Mas tumibay yung bond. Kasi halos lahat ng, halos araw-araw ng trabaho kami magkasama. So, doon namin mas nakikilala yung isa't isa. Kapag under pressure, mas nasusuportahan namin yung isa't isa. Kasi, pag nasa loob po ng bahay, more on, parang bardagulan kung tawagin mo sa henerasyon ngayon. Ganun, puro ganun ho kami sa loob. After na nung lumabas kayo, how did it develop? Inakit po niya ako mag-coffee date. Yeah. Akala ko tatanggi mo. Diretso. Pero, Kaya mo, magkape tayo. yeah, pero hindi naman po siya lang. Oo, Kasama family. po yung family niya and family ko.
Yes, kasi po pagkalabas po namin ng bahay, nagulat kami na bakit para mas una pang nagsama yung mga nanay natin kesa sa atin dalawa. During PBB po, nalabas na po pala yung mommy ko and mommy niya. Nagde-date po sila. So parang, gusto ba ako ng mama Wait, mo? are you serious? Yeah. Bago kayo nag-date, yung mga magulang yung muna nag-date? Nagulat din po kami na, ala, bakit kasama ng mama ko yung mama mo? Ba't kasama ng mama mo yung mama ko? Yeah, tapos after po na nakita namin, right after po ng big night, so may after party po. After party, the next day po, nag-coffee po kami. Dinala ko sila sa favorite spot ko sa Antipolo. Yeah, so siya po yung first guy na dinala ko doon. In that spot in Antipolo. So it's the first time you ever brought a Yeah. guy there. With his family din. And your My mother. family. Anong feeling mo? Isipin mo yun. Swerte mo! Swerte mo naman, JM. Oo. Aren't you flattered? Doon po niya ako Sobra. naging crush. Ha? Kwento ko lang. Doon po niya ako naging crush. Doon. Dinala ka niya doon. Nagka-crush ka. Joke lang. Anong nangyari? Sa coffee shop. Usap, pamilya, ganyan. Mas nagkakilala. And then, pinaka-natuwang part po ako nung naglalaro sila nung pamangkin ko. Kasi sobrang close ko yung pamangkin ko. Ako naging komportable sa kanya. No, maano siya sa pagbabae eh. Mailap. Nagulat ako pagdating kay Fiang. Ayaw nang sumama sa akin. Gusto na sa kanya. Favorite niya ako hanggang ngayon. Pero in that coffee shop, did you feel something different? Doon mo ba naisip, wow, what a special girl. Gusto ko to. I need coffee. I need coffee. Or Ano? like water. In-open mo. Yun ba na-feel mo? Oo. May... Ba't ka nakangiti ate? Ang sarap maging tita levels kasi pag tita ka, kung ano-ano natatanong mo, di ba? Tanis lang. Kahit kaunti may na-feel ang... Aba, iba to ah. Hello po. Hello, JM. So I wanted to ask you, how are you? Kamusta ka? Happy po ako ngayon and may pagod. Halata naman po sa mata ko. Pero mas nangingibabaw po yung happiness sa akin sa ginagawa ko ngayon. And hindi ko po ma-explain. Basta ini-enjoy ko po lahat. Ganun. Nangingibabaw ang happiness sa'yo. Inakala mo ba na sisikat ka ng ganito? Hindi po. Kasi hindi ko po pinangarap na maging artista talaga eh. So parang mas maraming profesyon na gusto kong maging nung bata pa ako. Pero wala po dun yung pagiging artista. Bago ka nag-enroll sa pagiging piloto, naging campus journalist ka nung high school. So pinangarap mo ba maging reporter? Nung high school po kasi ako halos lahat ng bagay na magustuhan ko. Pinag-aaralan ko, ine-explore ko. And then hindi ko po ina-expect na papasukin ko yung journalism. Sino yung idol mo na journalist nun? Si Sir Atom and then si Sir Steve. Atom Opo. Araulio and Steve Dailisan. So mga idolo mo yon, nag-campus journalist ka. Apo. O ayaw mo na ba maging journalist? Siguro kung may oras, kung may taon ho na ilalaan, syempre, bago hanggat nabubuhay ako, gusto kong maituloy. Nagpiloto ka nga daw. Tama ba yun, no? Nag-enroll ka, you were a pilot. Nag-aral Wannabe. po. Opo. Gaano katagal kang enroll sa pagiging piloto? Hindi pa po ako tapos at nag-stop pa po ako para may isang taon pa po ako. And before po ako pumasok ng PBB noon. Pero yung rason kung bakit nag-stop po ako sa family na po, financial, ganun. So, ayun. And hopefully this year sana matapos ko na. Mahal ang binabayad sa pagiging piloto, right? Ah. And you had to stop because of financial hardship. Balikan natin yun, JM, no? Malaki na kasi ang pinagbago mo. Taga Quezon, Apo. ang pamilya mo. And what was it like growing up? Ano ba ang trabaho ng mga magulang mo nun? Simula pagkabata ko po kasi marami na naging trabaho yung biological father ko po. Medyo naging maluho din ho talaga ako bilang panganay. And yung mom ko naman more on business, ganun. May
sa Coco Lumber Industry. Nagte-trade po sila. And ayan po, siguro hindi naman po kami, hindi ko masasabing mayaman. Hindi, siguro may kaya lang din po. Sadyang natutustusan lang nila yung pangailangan ko, yung kagustuhan ko, yung luho ko po. Kasi siguro may pangarap din sila para sa akin. So gusto rin nila yung bagay na yun para sa akin. So happy po ako. So kumbaga life was good. Kasi sinabi mo, maluho ka noon, no? Bilang panganay ka ba? Panganay po. Oh, panganay din ako eh. At naiintindihan kita kasi parang lahat ng gusto mo na ibibigay noon. Opo. Diba? Kapag sinabing maluho ka nung bata ka, anong luho yon? Ay, hindi po ako, materialistic na bagay. Like, luho lang na, halimbawa po, gusto ko air transportation. Gusto ko pong mag-aral sa aviation field. Gusto ko po, gusto kong matutong sumayaw workshop. Enroll mo ako. Gusto kong matutong broadcasting pasok mo ako, ganyan. So, lagi nilang sinusuportahan basta kagustuhan ko. Pero pagdating po sa bagay, dun po sila medyo maigpit na. So kumbaga you had supportive parents. Opo. And then eto ka, nag-aaral kang maging piloto and it had to stop. What happened? Marami pong naging factor. Una-una yung sa financial po. Kasi parang before po ako mag-high school, naghiwalay na rin yung mama at papa ko. And ang sumuporta na ho dun sa pag-aaral ko, yung naging stepfather ko po, na nagkatuluyan po sila ni mama. Biglang nawala na rin ho yung stepfather ko. So, dun po nagsunod-sunod yung, paano ba, tawagin, kamalasan, ganon. Sa kamalasan. Yung sakit. Dun ako ininda ng pamilya namin kasi yung negosyo ng pamilya ho namin nun, yung stepfather ko po yung humahawak, yung nag-handle. So, marami pong sangay na nadamay. Pag-aaral ko, pag-aaral ng mga kapatid ko. So, para hindi ho magsabay-sabay mahinto o madamay. Kusa na lang ho. Sumuporta na lang din ako sa pamilya ko. Kung hanggat kaya ko. Pero JM, matindi yung pinagdaanan mo in the sense that you lost two father figures in your life. Traumatic yun Unang-una naghiwalay ang mga magulang mo. What was that like for you? Masakit, sobra. Siguro, medyo limot ko lang ho yung sakit na naramdaman ko noon kasi lagi kong binabaling sa labas ng bahay na gano'n. Kasi kapag uuwi, tahimik, gano'n. Parang may kanya-kanya na ako kaming mundo. So, madalas kong ibaling sa kaibigan ko, sa kung saan na lang ako pumupunta. Feel ko rin doon ako naging introvert, gano'n, naging nonchalant. And every time na parang bumabalik yung parang memories, yung sakit, lagi akong gumagawa ng way kahit solo lang ako. Pumunta man ako kung saan may pahinga. Gumawa man ako kahit di ko gusto yung gawain as long as nakakalimutan ko. Ganun. So, mahirap din. Mahirap. Do you have a good relationship with your biological father, your real father? I'd say wala. Pero after po ng PBB, si Kuya din naman ho yung tumulong sa akin para magkausap kami ng maayos. Hello, Ma? Oy, Ma. Kumusta ka na dyan? Dahil silang, Ha? okay lang. Tensya ka na. Kung may mga pagkukula ko sa inyo, no, mga kapatid. Until now, okay naman po. Nabibuild ulit. Paano mo napatawad ang tatay mo? Kasi magandang advice yan sa mga ibang kabataan ngayon na nanunood na posibleng eto ang dala nila galit sa magulang Paano? Kasi nung lumabas po ako sa PBB noon, parang naging bukas na libro na rin ho yung problema namin ng papa ko. That time po kasi medyo hindi ko ina-expect yung mga kalagayan ni papa noon. Like, nakausap ko siya sa loob ng bahay ng may stroke pala, ganun. So, doon ko na-realize na parang masyadong malaki yung galit na itinatanim ko. Bakit hindi ko masyadong babaan? Okay, ibaba ko na lang para at least magkausap kami yung dalawa. And then nung after ko ma-evict po, si papa agad yung na-meet ko, yung nakausap ko. What was that like? Noong una, akala ko, ina-expect ko mag-uusap kami. Medyo mahabang usapin to. Bilang panganay, bilang tatay. Nung nakita ko siya, parang, okay, tatay ko pa rin to. Hindi mo na kailangan mag-sorry pa. Tatay pa rin kita, mahal kita. Ganun. So,
hindi ko masasabing pinalampas, pero parang mas pinairal ko na lang yung pagmamahal ko. Kasi ilang taon na rin naman ho kami. Ilang taon na rin yung tatay ko. So, kahit hindi na kayo magkaayos ni mama, kahit hindi na kayo magkabalikan, at least mabuo ulit natin yung bond between sa'yo at sa aming magkakapatid. Yun na po yung iniisip ko ngayon. And then, ang stepfather mo, na kumbaga nagsilbing tatay rin ninyo, 'di ba? Kasi sinuportahan niya kayo, minahal mo ang stepfather mo. Oo, sobra-sobra ko. And then namatay siya. What was that loss like for you and your siblings? Halo-halo ho, emotional nung time na yun. Kasi parang, siyempre ako ho yung panganay. And then, nung nasa ganong pangyayari na ho, naisip ko parang hindi pwede na maglugmok ako, hindi pwedeng pairali ko yung kalungkutan na nararamdaman ko noon kasi ako yung panganay. Kasi nakikita ko na si mama, mahirap na sa kanya, nasasaktan na siya. And gano'n na rin sa mga kapatid ko. So kailangan kahit pa paano may tumayong tatay din. At least may pumunan dun sa posisyon na nawala ng biological father ko and stepfather ko. So at least may sandalan sila. Sinabi mo, ako na ang magsisilbing tatay. Mm. So sumali ka ng PBB. Yun ang dahilan. Yung dahilan ko ng PBB, medyo mababaw lang ko kasi. Pero before po kasi mag-PBB nun, kung ano na rin pinasok ko na trabaho nun eh. Kasi hindi ko kinaya na ituloy yung negosyo. So ako na naghanap ng trabaho para at least masustentuhan ko yung sarili ko. Ano yung trabaho mo? Marami ho. Nag-on-call driver doon. Ako nun. At So, nag-carpool driver si JM, on-call driver, raketero po ako nun. raketero. Ano pa? Ano pang ginawa mo? More on racket ho kasi minsan kailangan nila ng judge sa pageants, sa sayaw, ganun. So, sige, kunin natin yan, ganun. Marami rin naman ho kasi akong connection sa Quezon. So, madalas sila kumukontak sa akin. So, wala akong pinapalampas dun. Nung rumaraket ka noon, anong binibigay mo sa nanay mo? Bago-bago lang din ho akong natuto na magbigay. So, hindi ko alam kung paano, kung gaano kalaki, kung yung ibibigay. So, nagtitira lang ho ako ng para sa sarili ko and then the rest sa kanila na. So clearly, PBB, when you joined, it changed your life. Sobra-sobra pa. So milyonaryo na si JM. Hindi naman po. Pero malaking pagbabago. Malaking pagbabago. Ikwento mo how that opportunity really uplifted your family. Kasi hindi ko rin po ina-expect na makapasok ako sa PBB. Like, nagpunta lang ako ng Manila para at least huminga. Medyo mabigat na sa probinsya. Hindi nagkataon lang ho na may audition. So, pinalad naman ho. And then after, nung lumabas ako ng bahay ni Kuya, akala ko noon, hindi ko itutuloy kasi medyo grabe yung ingay ng industriya. Parang hindi ko kayang tiisin, ganun. Pero nandiyan ako si Piang nun para i-boost ako, ganun. So nung pumasok yung mga opportunities, dun ko, okay, I think nag-stay muna ako. Like, nafe-feel ko sa sarili ko na hindi ako para dito, pero as long as nandito ako, as long as may sumusuporta sa akin, kahit isang tao, okay, gagawin ko, ganun. Malalaki na ang projects mo. Siyempre, lumaki na talent fee mo kesa sa Rakitero Days. Ano ang una mong binili o ibinigay sa pamilya mo? Ayun po, yun, sa kapatid ko, siyempre, ayoko rin namang managaya sa akin. Gusto ko makapagtapos siya. And ayun, kung ano man kailangan doon sa school, sige, sabi ka lang, gano'n. So, wag bisyo, hindi pwede. And then sa kapatid ko, may anak na rin po kasi yung kapatid ko. So, sige, tatrabaho ako na muna dyan. Ako muna sa pamangkin ko, gano'n. Sa nanay mo? Hindi siya hingi hanggat kaya niya. Siya yung gagawa ng paraan. So, kahit tanungin ko siya, ano kailangan dyan? May kailangan ba sa bahay? Ganun. Hindi yun sasagot. No, wala. Lagi lang nang sasagot. Wala. So, nagkukusa na lang ako. May pangarap ka ba para sa pamilya mo? Pinakapangarap ko, simple lang ho. Gusto ko lang, yung sabay-sabay lang kami magpahinga sa isang bahay. Sabay-sabay na wala kaming isipin, kundi nag-enjoy lang kaming buong pamilya. Gusto ko yun, na ako lang yung napapagod. Gusto ko yung uuwi lang ako nang nakikita ko sila. Okay na ako doon. Naawa ka ba sa nanay mo? Naawa ako. Sobra. Kasi, grabe din naman yung pagod niya simula ng bata ako. Gusto ko lang hanggat maaga, ganun. As in, mag-enjoy ka na lang. Ako nang gagawa.
yan. Yung nanay mo, dun ka natatouch, no? Oo. Kahit sino naman po siguro ang anak. Parang, lalo na pag dumating ng 20s, tas ma-realize mo yung pagod, yung hirap na ibinigay ng mga ina natin. Kaya na para sana noon pa ako nagtrabaho, sana noon ko pa sinubukan lahat. Sana hindi ako umasa para at least maaga rin silang nagpapahinga. At kahit medyo bata pa na, pero gusto ko lang, ako yung napapagod. Ganun. Ako yung kumikita para sa kanila. Ako yung nagsusustento. Sinabi mo na nung nakilala mo si Fiang, she gave you encouragement, di ba? So, na-develop na kayo sa loob ng bahay? So, Or grabe. gusto mo na siya nun? Malalim po yung pinagsama namin. Sa loob pa lang ako ng bahay. Yung bond, yung friendship, hindi ko rin ho na-expect kasi bilang lang ho or ilan yung kaibigan kong babae sa lugar namin. And then, nandun si Fiang na hindi ko na-expect na may ganong klase palang babae. Mas daig pa yung lalaki. Bakit? Sobrang Ba't mo nasabi feisty, yun? Ano? sobrang strong. Grabe, mag-invade ng privacy to. Parang, nung una parang hindi ako nag-enjoy pero hanggat sumunod yung araw, parang hahanapin mo na rin po yung ingay ni Fiang, yung ganong bagay sa akin. So hanggat lumabas ho kami ng bahay na ho yung nakasanayan ko. At paglabas, ano nangyari sa inyong dalawa? Nagtuloy-tuloy ho yung friendship namin, yung band. And karamihan din naman ho, kahit di ho kami lumabas, karamihan ho ng trabaho kami magkasama. So, walang pahinga yung ingay ni Fiang. Ganun, walang pahinga sa tenga ko. So, mas lumalim, mas kilala naman yung isa't isa, mas nagkakaintindihan kami sa maraming bagay. So what do you love most about Fiang? Maraming bagay ho, pero kung sa pinaka, yung pagiging family-oriented niya siguro, yun po. Kasi first time ko makakamit ng isang tao na sobra-sobra yung pagmamahal o yung suporta dun sa pamilya sa murang edad din kasi natutunan ng kumita ni Fiang ng pera para sa pamilya. So, samantalang ako sa ganong edad, sumaasa ako sa mama at papa ko. Nakakabilib. So gusto mo siya dahil malakas siya, go-getter siya, maabilidad, di ba? You want the strength of Fiang. Oo. So, paano mo siya niligawan? No. Out of the house. Paano? Paano? Paano mo na sinabing liligawan ko na to? Serious na ako. Siyempre una-una, hindi ho ako sa kanya nagtanong. Kay tita eh. Nagtanong ka sa mami? Oo naman po. Siyempre Mabait kailangan ka. ho eh. Humingi ka ng permiso sa nanay bago manligaw. Po. Okay, go on. Ano sabi nung nanay? Ay, sabihin ko po. Marami rin naman ho kasi siyang na-experience sa mga manliligaw noon ni Fiang. So, yun lang ho yung ayaw niya. And nakakatuwa lang din ho kasi parang agad-agad na-feel ko yung tiwala ni tita sa akin. And syempre ayokong sayanin. Una-una, ayokong masaktan si Fiang. And ayoko rin na makaramdam siya ng sakit para kay Fiang. So, I have to respect that din. Hindi ba mahirap katrabaho ang real to real life partner? Pagdating ho sa trabaho, mas gumagaan. Kasi alos araw-araw ng trabaho namin kami magkasama. So, nai-stress pero may mga oras ho na naipapahinga namin. May mga oras na tinatawa na lang namin dalawa. So, sa part 1 na yun, magaan. Pero siyempre, hindi rin naman ho kami perfectong tao. Nag-aaway, nagtatampuan. Siguro yun yung part na dumadagdag ng bigat dun sa trabaho. Pero hindi naman ho natatapos yung araw na di namin napapag-usapan. Kasi mahirap pong magtrabaho ng may samaan ng loob, ganun. Mas nakakatanda rin ho kasi ako. So parang mas gusto ko tayo off-cam, healthy yung on-cam natin. So para at least na-enjoy lang ho namin yung trabaho kasi mabigat na yun. Maingay yung industriya, mapagod. Huwag na natin sabayan, huwag na natin dagdagan. Maging masaya na lang tayo. Yung palagi yung sinasabi sa You know your mother must be so proud of you. Looks like you're a good guy. Head on your shoulders. Alam mo yon? How are you resisting, alam mo yon, yung temptations in show business? How are you keeping yourself grounded?
pares ko kami ni Fiang. Like, kung may trabaho, sige, pasok tayo. Ganun. After ng trabaho, labas tayo ng industriya. Okay na yun. Pahinga tayo kung saan, probinsya. Wag mo kalimutan yung mga kaibigan mo na non-showbiz. Di ko rin kinakalimutan yung mga kaibigan ko sa non-showbiz kasi sila yung, para sa akin, parang sila yung nagpapaalala sa akin na, tol, eto ka ha, wag mo makalimutan. Ikaw yung JM Ibarra na noon na nakilala namin na wag ka magbago, gano'n. So, sa kanila ko nakukuha yung ganong energy. Kaya mas hindi ko kami nakakain ng industriya, gano'n. At mukhang seryoso ka sa industriyang ito. Ayaw mo lang maging star. Kasi talagang you want to be good in acting. Yung pelikula mo sa Cinemalaya, you got very rave reviews for that. Hindi ko rin po in-expect. Nung ginawa ko po yung Cinemalaya, parang naka-isang workshop pa lang po ako nun. And then yung grabe na ho yung feedback po na nakuha ko sa mga ibang directors. And then dun ko na-realize na baka kaya siguro hindi ko na-feel yung maging celebrity. Baka mas yung pagmamahal ko napupunta sa bilang actor. Mas nire-respeto ko yung craft ko kaysa ma-expose. Yung Cinemalaya ho mismo yung nagpa-feel sa akin na, ano ka ba? Artista ka ba o actor? Ganun. So doon ho ako nagplano para sa career ko or para dito sa industriya bilang ako na, okay, gusto ko maging actor. Ganun. Dito na-touch ako, nung liligawan ka daw niya, sinabi niya, nagpaalam siya sa nanay mo. Gano'n. Alam mo, I have 2 boys and I think that's a wonderful gesture. That's so gentlemanly. Alam mo ba nagpaalam siya sa nanay mo? Kinwento mo pala. Hindi mo pala ako sinabihan. Kaya nag-ready Doon ako. ko pa siya nasabi eh. Talaga? Hindi ko alam. So that time po, nag-aya po kasi yung mami ko, kumain kami 3. Kasi noong time po na yun, sinamahan niya ako sa work ko sa ABS. So after work, sabi niya, kain tayo. Medyo malapit na po kami sa isa't isa nun. Tapos po, nung 3 lang kami na wala pa yung food, inaantay namin. Nagtanong si mami, JM, nililigawan mo ba anak ko? Hindi ganun. Ano ba? Ano ba sabi? Ano ba? Sabi ni Tito. Ano ba? Nililigawan mo? Ganun pala. Ano ba? Ililigawan ba anak ko? Ganun. Sabi ni mami, nakaganyan si mami. Si JM katabi ko. Ano, nililigawan ba anak ko? Tapos sabi niya, Tita, pwede ko po ba ligawan si Fiang? Hindi ka ba na-flatter? So, tinanong niya yun sa nanay mo, sa harap mo. Napag ganun na lang po ako sa tita. Oh my. Siya ba ang unang lalaki na nanligaw sa'yo na nagpaalam sa nanay mo? Yes. As in, una po talaga. And unang lalaki na gusto ng tatay ko. Yeah. So, pag umuwi po si daddy, gusto niya, where's JM? Where's JM? Where's JM? So, kilala na ng tatay mo si JM. Opo, pinakilala ko po sa daddy ko as my shooter. This is very inspiring sa mga nanonood ngayon Gen Z kayo. Pero look, nagpaalam siya sa nanay mo, pinakilala mo siya sa magulang mo, pati tatay mo. Nagpaalam din po siya sa tatay ko kung pwede man. Madami kasing Gen Z ngayon, you know, they don't involve their parents. They think, oh, modern relationship, kami-kami na lang, whatever. I like this. Gusto ko yung behavior niyong dalawa. Siya po kasi very makaluma po siyang tao. Grabe naman makaluma. Hindi. I mean, very traditional. Oo. Traditional po siya. It's good. Yeah. It's good. O, tuloy niyo. Oo. And, nanginig. May masabi. And yeah. Nung time po na yan, parang graduation ko po ng senior high. Dapat po, nung time na graduation ko is, lilipad na po siya pa Ilocos kasi meron po siyang lock and taping doon for 2 weeks. Oo. Pero minove po niya yung taping niya para makapunta sa mismong graduation ko. And doon ko po siya pinakilala sa tatay ko na manliligaw. Ayun po, sinabi po ng tatay ko yung ayaw niya din na mangyari sa akin. Siyempre, ako po yung girl sa family. Unika-ihay niya po ako. So, ayun, medyo nag-usap po silang dalawa lang.
Pero ako bilang isang ina, gusto ko ang ganitong level ng respeto. Alam mo yun na, honestly bilang nanay ako, that you included your parents, that makes a parent feel more secure eh. 'Di ba? Mothers knows best. Oo. Nagkaroon ka na ba ng boyfriend before na ayaw ng nanay o tatay mo? Opo. Yeah. Tinuloy mo o binrake mo? It At won't some work, point, no? yes. It won't work. So, mukhang seryoso ka, JM. Saan po ba? Dito po ngayon. Mukhang Kinakabahan po ako. Yung mga dati mong niligawan, kinausap mo parents? Oo naman. Respectful ka talaga. Good boy siya. Good guy siya. Fiang Smith, 13 million followers on TikTok. Minakal ka ng masa. Inisip mo ba yun? Hindi po. Inakala talaga. mo ba yun? No. Kasi po, before entering PBB, sobrang dami po talaga may hate sa akin. Yes, sa mga contents ko before na not so inspiring sa mga kabataan. Not naman super, super bad. Parang minsan po kasi siguro may mga nasasabi ako na hindi talaga maganda. And right after po ng PBB, nagulat na lang ako na love na pala nila ako. Yes. So parang sobrang na-overwhelmed po ako right after PBB na buti naman naiintindihan niyo ako na, hindi naman sa buti, nagpapasalamat po ako na naiintindihan nila ako. You're 20 years old. Ang henerasyon nyo, you are so dependent on what people say on social media, Fiang. Yes. Ako lumaki, walang cellphone. Yung panahon namin. Dumating na lang ang social media later on. Sa inyo, it really affects your sense of self, your Opo. value. Diba, sinabi mo, hate ka nun. Wow, love na ako. How did this affect you? How did you manage it? Siguro po nung una na bago-bago pa lang po ako gumagamit ng Black App, siguro naapektuhan po talaga ako. Yung mental health ko especially, and then umabot sa point na nadadama yung parents ko. So, habang tumatagal po talaga parang, bala ka na nga. Parang bala na kayo kung ano sabihin nyo, di naman totoo. Kasi nag-TikTok ka during the pandemic. Apo. So you were maybe 16 years old, 15. Apo. Ang bata mo nun. Sumikat ka nun eh. Content ko lang po nun, ganda-gandahan. Like, TikTok lang. Ganda-gandahan lang po talaga. Pero araw-araw lang, kung saan may sunkiss, din po ako tumatapat. Parang ganun lang. From you being a TikTok influencer, nag-PBB ka, did you really want to join PBB? No. No po talaga kasi madami po kami nag-audition mag-friends. Sabi namin, wala tayong mapuntahan, no? Tapos yung isang friend ko po, nakita sa algorithm niya yung audition ng PBB. So sabi namin, tara audition tayo, trip-trip lang. Tapos pumunta po kami sa SM Valenzuela ata ng 9 p.m. April 27. Nakauwi po ako ng bahay April 29. 2 days po talaga ako pumila nun. And yung kasama ko po yung mami ko nun that time, na minor po kasi ako that time na nag-audition. And bawal po may +1 sa loob. So, that time po na 2 days po ako nasa loob ng mall, 2 days po nasa labas ng mall si mami. Na nakalatag lang po siya ng karton, dun po siya natutulog talaga. Pero sinabihan ko po siya na, mauwi ka na. Ako na, kaya ko na to. Kasi very independent naman po ako na, okay na ako na, sinamahan mo ko, happy ako. And nagtsaga po talaga si mami na samahan ako sa audition for 2 days straight. Wala pa akong ligo, walang toothbrush. Lahat. Wala, baho ko na po nun. Pero ginawa mo ba yun dahil kailangan mong suportahan ang nanay mo? Sinabi ko po kay mami na nung time na sobrang tagal po namin nag-aantay, na uwi na tayo ma. Tagal tagal haba ng pila. Parang 16,000 po yung pumila that time na nag-audition and pang 634 po ata ako noon, 634. And sabi ko kay mama, uwi na tayo. Pagod na ako. Wala pa akong ligo, wala pa akong toothbrush. Tapos naawa na din po kasi kay mama noon, natutulog siya sa karton sa labas. So sabi niya, hindi, okay lang yan, malapit ka ni. So siya po talaga nag-push sa akin na, ituloy mo na, nandyan ka na. Sayang naman yung pagod natin kung hindi mo pa itutuloy. At sanay ang nanay mo
sa pagtitiis at hirap dahil ang nanay mo naging OFW. Apo. She worked in a factory. Apo. Ang tatay mo, Amerikano, you're a Phil-Am. You grew up with your lola Yeah. in Laguna, no? Apo. What was life like when you were young? Naku, sobrang hirap po ng buhay. Hindi po ako anak mayaman. So, kaya nga po, pag nagkukwento ako before ng life ko, sabi niya, hindi ka naman mukhang mahirap, ganito, ganyan. Kasi social ang itsura mo eh. Opo, Di ba pero- isipin nila, I mean, ang social mo, ang ganda ng balat, ang kinis. Pero hindi po ganun kaganda yung buhay namin before na umabot sa point na yung mami ko nag-OFW and then nagsasangla siya ng mga alahas para makakain kami, utang dito, utang doon. Pero yun, thankfully po, nataguyod kami ni mami. Sobrang grabe po yung nanay ko. Siya po yung superhero that time. And nung time po kasi na yun, yung daddy ko talaga, nagtatrabaho po talaga siya pa eh. Talagang minimake sure niya na mag-work yung business niya. Nag-pay off naman po lahat ng pagod ng daddy ko. Siya na po yung nagsusuporta sa amin ngayon, sa kapatid ko, kay mami. Ngayon po, napag-graduate na po ng daddy ko yung mami ko ng culinary. Oh my gosh, what a Kakagraduate. great story. Yes. So your parents are together? Or sort of good terms? Good terms po sila. Okay. You mean to say your mom graduated culinary arts recently? Apo. Oh my God. Parang 2 weeks ago. Good for her. Yes. Nung sinabi niya po sa akin, anak, may diploma na ako. Sinabi niya po sa akin, feeling ko po yun yung matagal-tagal na niya pong inaasam na magka-diploma. So, sobrang proud na proud ako kay mami kasi parang 2 years po siya nag-work. Aaral every day. So anong pangarap ninyong mag-ina? Ako po kay mami kasi masarap po siya magluto eh. Kasi sobrang sarap niya po magluto. Siguro po, pag naka-ipon po ako ng para kay mami, papatayuan ko po siya ng restaurant na gusto po niya. Para naman po magamit niya yung pagiging culinary student niya. Ikaw naman, Fiang, no? Pangarap mo ba na bumalik sa studies mo? Nag-aaral pa po ako hanggang ngayon. Until now? Apo. So ngayon, nasa kolehiyo ka. Apo. Alright, ano yung kurso mo? Ngayon po, ang kinuha ko pong course ay ABM. Pero gusto ko po ng med. Kaya po ABM po yung kinuha ko para if ever po na gusto ko na po mag-medicine, pwede na po ako mag-shift into medicine. Pero gusto mo talaga maging doktor? General surgeon po talaga. General surgeon. You know, that's a really hard course. Ang hirap ng 15 parang... years! Yes, at saka magsasabay ka ng showbiz. Pagka po free na ako, babalik at babalik po talaga ako sa medicine. Bakit medicine? Yung kwento nun, Tita Karen, sobrang chaotic. Nagpapanganak ako ng baboy. Nagpaanak ako ng baboy. So, sabi ng mga kasama ko, bakit hindi ka na lang mag-vet? Sabi ko, bakit hindi ikaw? Sabi ko, bakit? Gusto ko na. Nung time kasi na wala akong gloves. And then, hindi makalabas yung biik sa loob ng nanay, sa inahin ng nanay. And then sabi nila, dukutin mo na, baka mamatay yung yung biik. So, dinukot ko siya with my bare hands. No, ginanong ko talaga siya. And then, ganun. Sobrang chaotic ng kwento. So, sabi ko sa sarili ko, pag ako may ipon talaga, magme-medicine ako. Kasi parang na-enjoy ko yung mga dugo-dugo. Yeah. Pero takot po ako sa injection. Wait, na-enjoy mo yung dugo-dugo? Yeah, gusto ko po yung mga Takot ka sa- tahi-tahi. Pero takot po ako sa injection. Yes. Hindi ko po kaya injection. Nakikipag-away po talaga ako sa mga nurse at doktor. Wait lang! Okay, so what about being a veterinarian? Hindi ko po talaga nakikita yung sarili ko eh. That's animals. I love dog. I am a dog lover. Pero hindi ko po nakikita na ganun po yung gusto kong work. One of your strengths is you're funny. Yeah. Yun ang totoo. Yeah. You know, humor is so sexy with Yes. girls. So, you're funny. People say you're unfiltered. Natawag kang Ana Kabugera persona, di ba? Saan ang galing yon? Siguro po nanggaling yung pagiging funny ko sa mami ko. Kasi kahit yung mami ko sobrang corny po niya, tita eh. Kasi super, kahit anong jokes yan, kahit ipapasok niya, sobrang corny. So, and yung mami ko din sobrang ingay. So, sa kay mami ko po talaga nakuha yung humor na ganito. And siguro yung pagiging unfiltered ko po,
nakasanayan ko na po siguro ito mula bata eh. Kasi hindi po ako laking mayaman eh. Nagising po agad ako sa gulo ng mundo, sa hirap ng mundo. So feeling ko po yun yung pinanggagalingan ko talaga. Ano ba ang pangarap ni Fiang? Simple lang po. Mabigyan po ng pangarap na bahay yung mami ko. Yun po lang yung... Siguro po, pag nagawa ko niyan, another pangarap naman. Pero yun po yung ginagawa ko na mabigyan ng dream house. Kung ano po yung dream house ng mami ko, mabigay ko sa kanya. Mga kapatid mo, Bata po yung kapatid ko pa eh. Bata ikaw pa ba po ang yun. nagpapaaral ngayon? Ano po, ang pinapaaral ko po ngayon ay yung favorite cousin ko po. Grade 11 na po siya ngayon and magkukulinary din po siya. Sa kapatid ko naman po, nagpapaaral po din yung daddy ko. Mag-grade 9, grade 10 pa lang po siya. Ang ganda that your parents, even if they are physically apart, they are in good terms. That's a Opo. blessing, ha? Yeah, super Oo. good terms sila. And tupakin po kasi yung nanay ko. Parang ikaw. Yes! Yes! Super tupakin siya pagka gusto niya. Sige tayo na ulit. Boring na. Hiwalay na tayo. Sige tayo na ulit. Uy, baka gawin mo yan kay JM, ha? Ay, hindi pa naman po kami. Biglang tapakin ka, maawa ka dun, ang bait-bait. Hindi naman po. Control. Controlled. Ganun pala nanay mo. Tupakin po yun. Yung Sobrang topak topak. mo nang galing sa kanya. Pero mas malala po yung topak ng nanay ko. Mga ganun. Pero, she's the best mom in the world. Ang anak kabugerang influencer ng Mandaluyong, our Gen 11 big winner, Fiang! Oh my God! I did it! Imagine, you are the grand winner of PBB. Lahat ng grand winners, sobrang marami sikat ngayon. Opo. How did your life change overnight? Nag-change po yung buhay ko. Siguro po starting, na-feel ko po na wala na akong tulog. Kasi dati po parang anytime, antok ako, tulog. Ngayon po kasi parang limited na po yung tulog ko. And sobrang laki po ng binago ng PBB sa buhay ko. Especially kung paano po yung life namin before na sobrang hirap. Ngayon po nakaka-LL. Nakaka-LL na po. Anong LL? Luwag-luwag. Nakaka-LL na siya. God, that's a good one. Okay. Nakaka-LL na po ngayon na nabibigay ko na po yung gusto ng kapatid ko, ng mami ko. So, thank the Lord. Yes. So almost as kayo, how would you label where you are right now? Siyempre, tita levels na ako. Sa amin, MU ang tawag doon. Naka-MU na ba? Kami po? So, ngayon po kasi parang may mas deeper meaning po yung MU eh, na parang kahit sabihin mo na, parang hindi siya ligaw, no? Diretso MU, ganun. Parang sa ngayon, parang yung term na yun, pang-cover na lang. Pang-cover na Ginagawang lang, cover yeah. na lang. Pa. Oh, iba na pala ngayon na. Okay. So how do you label what you both have? Ikaw. True Partner. love. Ay, partner. 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 Ah. On? Ano, life partner? Siguro on and off, yun na lang po. On screen, off screen. Oh. Partner sa lahat ng bagay siya. Yeah, partner as best friends, partner as friends, partner sa taping. Partner as lovers. Wow! Not yet. Not yet. Kasi almost us pa lang. Pahirapan po muna natin. Ano bang gusto mong gawin niya para makuha yung yes mo? Sa ngayon po kasi pagka nanliligaw, medyo parang sa una lang yan eh. Right, Tita Karen? Parang pag nakuha na yung yes, di na consistent. So kailangan ng consistency talaga. Consistency daw. Consistency lang. Yun lang Consistent siya, kaya niya yon. Ano ba ang gusto mo sa isang life partner? Unang-una sa parents ko, gusto ko nire-respeto yung parents ko talaga. And family-oriented. Yes, oo. May takot sa Diyos. And then, matyaga. Parang siya na yun, ha? Dinescribe Parang ko na lang. inisa-isa mo Parang naman. siya na yun, ha? Isipin mo, wala ako dito. Parang siya yun. Feeling.
Sayang po yung mga katangian ng lalaki na feeling ko bare minimum kung ibigay sa babae. Very good. I'm gonna ask you fun questions na. Fine. Para ano na, okay, sino ang unang nagsosorry? Depende po sa may kasalanan. Yun po yung magsusorry. Kasi parang kami po, ako po, personally, hindi ako nagsusorry kung hindi ko kasalanan. Pag alam ko pang ako, nagsosorry po ako. Pero ako kapag alam ko pang hindi ako, nagsosorry pa rin. So kahit di mo kasalanan, sorry na lang. Basta maging masaya na lang yung araw. Sino ang seloso o selosa? May aloe vera pala dito. Sa sino ang ano? Mas seloso, Mas selosa? ako. Selosa ka pala? Sobra po. Wow! Pero hindi naman po ako nagsiselos pagka alam kong hindi pa nalampas sa limit. Gusto mo ng selosa? Tolerable naman. Okay, sino demanding? Parang wala Wala naman. naman. Sino mas malambing? Me. Ako din. Siya rin din, daw, yes. oo. Mas lang po kontrolado ako. lang po ako. Mas kontrolado niya. Pero ako kasi parang, pag gusto ko nang magpalambing or lambingin siya, bala kayo kung sino makakita. Wow, ang swerte mo ha. Bala kayo dyan. So, mas malambing ka. Sino kuripot? Ako! Okay. Lagi mo ko nililibre. Hindi naman makatanggi mo. Oy! Sino ang mas thoughtful? Ako. Talaga? Paano siya thoughtful? Sa lahat po ng possible way na kaya niya maging thoughtful sa akin, gagawin niya po. O mabulak-bulak ba to? Nagbibigay? Yes! Fairness sa'yo. Sino romantic? Siya. Ano na ang pinaka-romantic na nagawa mo for Fiam? First time niyang magkaroon ng romantic date na sobrang intimate. So you took her out on a date. Ano po kasi siya pagdating sa City Lights eh. Yun po yung gusto niya. So, So may view. Ako, view, dinala niya po ako City Lights. candles. Huwag mo sabihin. Nag-aaway ba kayo? Madalas lang siyang, siguro pag inabot ng Topak. topak. Yan. Pero hindi po kami nag-aaway. Di po kami yung away na hindi ko kami nagagawin. Pag tinopak siya, Wala lang ignore ka po. lang, cool, chill. Ganun. Relax lang. Pag nagtampo lang po ako, parang mga max Mabilis lang 10 din naman minutes, max 5 minutes. So okay na po kami. Sino ba sa inyo ang pasensyoso? Siya! Kailangan mo. Meron ba sa inyong insecure? Sino mas insecure? Wala po. Wala. Wala naman. Pareho kayong cool. Okay lang, Relax go with the lang. flow. May best friend ka rin ba? Posibleng malimutan ko to. oh. Ayan, oh. Na lagi mong kasama. Wow! Happy birthday. Yung sasakyan ka sa lahat ng trip. Huwag mo ko iwan Kailan ba kita iniwan? Love you, Besh. Kahit minsan, masakit. And ngayon, meron kayong Almost Us, right? Almost Us. Apo. You've done serious acting, nag-digital series kayo. Bakit dapat panoorin ang Almost Us? Anong iba doon? Grabe yung effort po na binuhos namin ni Fiang dito kasi first film namin together. First solo film namin as a love team. And grabe yung pagod, yung puyat namin sa pag-aaral ng script, sa pagbabanter, para natural tignan sa camera. And grabe din ho yung ganda ng material na sinulat ni Kuya Mix. Hello, Kuya Mix. And Yeah. siyempre, kasama rin yung tulong ni Direk Dan, ang director namin, Direk Dan Villegas. What's up, Kuya? Nung una, first draft po namin na binabasa, ano siya eh, parang, ano to Kuya Mix? Ano target natin? Gen Z? Ganun. Okay, Gen Z. And then nakailang draft po hanggang sa final draft. Lawak nito ah. Parang hindi na ho Gen Z ito, parang millennial, parang halos lahat ng generation makaka-relate dito sa storyline na to eh. Why can they relate? Kasi ako dito, kami dalawa ko ni Fiang mag-best friend. And si Fiang dito, isa siyang panatiko, ganun. Halos true to life pala. May pagkaganon. Magkaibigan kayo na develop. Opo. Ako, best friend niya na sunod ng sunod. Na, hindi niya ako napapansin na matagal na ako. Yearning. Huwag mo naman akong i-pick. Sige, para sa'yo. Di ba? Lagi naman ikaw eh. Sana noon ko pa na-realize to eh. Tama. Kasi putang ina, mahal kita noon pa!
Matagal na akong tumitingin sa akin, matagal na akong nagpaparamdam. Sana mapansin mo ako ganun, na sobrang relatable sa halos lahat ng generation. And ang kagandahan no dito kasi yung twist eh. Sakit. Yun na. Masakit siya. Pero syempre lamang din ho yung kilig. What have you learned from all of this? From who you were to who you are today? Siguro sa pinaka po, hindi minamadali yung bagay. Hindi minamadali lahat ng bagay. Kusang darating yan kumpara sa'yo. Yun po yung pinakang na-realize ko, pinakang natutunan ko kasi like, ayun po, after kong mag-stop sa pag-aaral, kahit ako ng kahit kasi gusto ko agad matustusan yung family ko. Gusto ko agad magkapera, magkapahay, magkasasakyan. Hindi ko naman ina-expect ito ho pala yung magbibigay sa akin nun. So, wag na wag mamadaliin lahat ng bagay. You're young, you're beautiful, you have your life ahead of you. Right? What have you learned so far? Ako po, siguro mas importante ang pagpapakatao kaysa magpakatotoo. Pag sinabi po natin pagpapakatao, nakikihalubilo ka, sobrang genuine mo sa lahat ng tao. And ang pagpapakatotoo naman po kasi kahit sabihin natin na okay, nagpapakatotoo ka sa sarili mo pero hindi sa lahat ng tao. So parang pili lang kung kanino ka nagpapakatotoo. Feeling ko mas importante sa akin ang pagpapakatao. Kasi walang mataas at mababa. Lahat tayo pantay-pantay. So almost us to us. Do you ever want it to be us? Right time, at the right time, and at the right place. So, kung kaya niyo magantay, why not? Ano? Kaya mo magantay? Tara? Kano mong katagal siya. Pero Kahit gaano katagal? sabi ko nga rin po kanina, hindi naman dapat minamadali lahat ng bagay. Yun yung isang na-realize ko, pinaaral sa ni Kuya. Ano ang prayer mo sa Panginoon? Meron ka bang paboritong Bible verse? Or what is your prayer to God? More on pasasalamat na lang din, no? And syempre, sana gabayan yung mama ko, yung family ko. Mas pahabain pa yung buhay hanggat hindi pa ako mayaman, ma. So, lagi lang po ako nagpapasalamat kasi parang kontento na rin naman ako sa kung ano meron ako ngayon. Parang hindi na para humiling pa, ganun. Okay na ako. Parang kung may darating, sige. Pero kung wala, kontento na ako sa binigay ng Diyos. Ako po, ang prayer ko lang po every night ay, as in every night, every time na kumakain ako, there's one specific prayer na hindi nawawala na sana long life ng parents ko. Yun lang po talaga yung hindi nawawala sa prayer ko. First, papasalamat po ako. Second, kapatawaran. And third, dun po yung sana long life ng parents ko na sana pag nabot ko na lahat ng dreams ko, kasama ko pa din yung parents ko.